Ang pinakamalaking katotohanan ay ang realidad. Sa masalimuot na mundo ng relihiyon, ang bawat hakbang ng tao ay nakatuon sa iisang mithiin, ang paghahanap sa katotohanan. Ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili o sumasapi ang isang individual sa isang partikular na relihiyon ay ang paniniwalang ang organisasyong iyon ang nagtataglay ng tunay at dalisay na katuruan. Sa madaling salita, ang relihiyon ay nagsisilbing lunsaran upang maunawaan ng tao ang realidad ng kanyang pagkatao at ang kanyang ugnayan sa may likha. Ang katotohanan sa pananampalatayang Kristiyano. Higit lalo sa Kristyanismo, ang konsepto ng katotohanan ay hindi lamang isang ideya o pilosopiya, ito ay isang pundasyon ng pananampalataya. Napakabigat at napakaimportante ng salitang ito dahil ito ang nagsisilbing susi sa espiritual na kaligtasan. Binigyang diin ito ni Jesus ng kanyang ipahayag, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Juan Kapitulo 8 versikulo 32. Para sa mga Kristiyano, ang katotohanan ito ay hindi matatagpuan sa mga doktrina lamang, kundi sa isang persona. Ang katotohanan ay katumbas mismo ni Jesus, alinsunod sa kanyang pahayag na, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Dahil dito, ang pagkilala kay Kristo ay ang pagkilala sa pinakamataas na anyo ng katotohanan. Ang katotohanan bilang pagpapala. Sa loob ng simbahan, ang salitang katotohanan ay naging bukambibig at sentro ng bawat diskurso. Itinuturing na isang malaking biyaya at pagpapala ang pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa rito. Ang isang taong nakakaalam ng katotohanan ay tinitingnan bilang pinagpala, dahil sa biyaya ng pagkaunawa na hindi nakikita ng lahat. Malaya, mula sa gapos ng kasalanan, maling paniniwala, at takot. May katiyakan, sapagkat ang kanyang realidad ay nakabase sa pangakong walang hanggan. Ang Biblia, ang awtoridad ng katotohanan at gabay sa pamumuhay. Kung mayroon mang isang aklat na itinuturing na sentro ng lahat ng katotohanan, wala nang ibang papasok sa ating isipan kundi ang Biblia. Para sa mga nanampalataya, ang kabanalan ng aklat na ito ay hindi lamang nagmumula sa pagiging luma o makasaysayan nito, kundi sa paniniwalang ito ang mismong salita ng Diyos na naglalaman ng absolute truth para sa sangkatauhan. Ang Biblia bilang simbolo ng karunungan at respeto. Ang malalim na pagkaunawa sa kasulatan ay nagsisilbing isang mahalagang karangalan. Ang sinumang itinuturing na otoridad o may malawak na kaalaman sa Biblia ay madalas na umani ng mataas na antas ng respeto at pagkilala sa lipunan. Impluwensya, ang mga taong bihasa sa salita ay automatikong nagiging pinuno ng kaisipan na pinakikinggan at sinusunod. Responsibilidad, ang kanilang kaalaman ay nagsisilbing liwanag na nagbibigay direksyon sa mga naliligaw ng landas. Ang katotohanan sa digital na panahon. Sa makabagong panahon, ang pagpapahayag ng katotohanan ito ay umabot na hanggang sa social media. Karaniwan na nating nakikita sa mga platform tulad ng Facebook ang mga users na nagbabahagi ng mga Bible verses sa kanilang mga wall. Ang gawaing ito ay nagmumula sa isang banal na hangarin. Una, pagbibigay puri, ang paniniwala na ang pagbabahagi ng salita ay isang paraan ng pagpaparangal at paglulugod sa Diyos. Ikalawa, saksi, witnessing, ang paggamit ng teknolohiya upang maipakita ang paninindigan sa pananampalataya. Ang salita bilang sandigan sa gitna ng pagsubok. Hindi lamang ito nananatili sa mga pahina o sa screen, ang Biblia ay ating nagiging sandata sa panahon ng krisis. Kapag mayroon tayong kakilala o mahal sa buhay na dumadaan sa mabibigat na pagsubok, ang ating likas na tugon ay ang magbigay ng encouragement. Sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga pangako ng Diyos mula sa Biblia, sinusubukan nating itawid ang isang tao mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pananampalataya. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing espiritual na lunas na nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay hindi lamang para sa kaalaman, kundi para sa kalakasan ng ating mga kaluluwa. Ang malaking kabalintunaan, isang aklat, maraming interpretasyon.
Dito umuusbong ang isang malalim at kritikal na katanungan na madalas maging mitya ng kalituhan, kung ang Biblia ay ang nag-iisang bukal ng katotohanan, bakit ito rin ang naging ugat ng napakaraming pagkakabahagi? Ito ay isang kabalintunaan, paradox, na ang aklat na nagtuturo ng pagkakaisa at iisang espiritu ay siyang pinagmumula ng libu-libong sekta at magkakasalungat na doktrina. Bakit nagkakaroon ng magkakaibang katuruan? Bagamat iisang aklat lamang ang binabasa, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil sa ilang mahahalagang salik. Interpretasyon, ang bawat tao o grupo ay may kanya-kanyang lente sa pagbasa. Ang literal na pag-unawa ng isa ay maaaring simbolo lamang para sa iba. Ang kontekstong pangkasaysayan at kultural ay madalas ding mabigyan ng iba't ibang pakahulugan. Selective reading, cherry picking, may mga pagkakataon na ang isang sekta ay nagbibigay ng labis na pokus sa isang partikular na bersikulo habang isinasantabi ang ibang bahagi ng kasulatan na maaaring magbalanse sa turo nito. Impluwensya ng tradisyon at doktrina, kadalasan, binabasa ng tao ang Biblia upang patunayan ang kanyang dati ng pinaniniwalaan, sa halip na hayaan ang Biblia ang humubog sa kanyang paniniwala. Ang Biblia bilang simula ng pagkakabaha-bahagi. Nakalulungkot isipin na ang Biblia, na dapat sana ay magbuklod sa sangkatauhan sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos, ay naging kasangkapan din ng pagkakawatak-watak. Ang hidwaan ng mga sekta, sa halip na maging tulay, ang magkakaibang interpretasyon ay nagtayo ng mga pader. Ang aking katotohanan ay nagiging sandata laban sa iyong katotohanan. Ang hamon ng awtoridad, dahil ang bawat isa ay may access na magbasa at mag-interpret, na wala ang iisang sentral na awtoridad, na nagresulta sa pag-usbong ng napakaraming denominasyon na ang bawat isa ay nag-aangking sila ang may hawak ng tunay na katuruan. Ang hamon sa paghahanap, ang sitwasyong ito ay nag-iiwan sa atin ng isang mabigat na hamon, nasaan ang tunay na realidad sa gitna ng ingay ng mga magkakasalungat na turo. Kung ang layunin ng katotohanan ay ang magpalaya, bakit ang pagkakabaha-bahagi ay nagdudulot ng pagkalito? Ang katanungang ito ay hindi lamang naghahanap ng sagot mula sa mga pahina ng libro, kundi humihingi ng isang mas malalim na pagsusuri sa puso at motibo ng bawat taong nagbabasa nito. Ang tunay na biktima, ang tao sa gitna ng selungatang doktrina. Sa gitna ng naglalakihang institusyon at nagtutunggaliyang mga doktrina, mayroong isang grupong madalas makalimutan, ang mga karaniwang tao. Sila ang tunay na biktima sa sistemang ito, mga individual na tinatangay ng iba't ibang alon ng katuruan. Ang mga aral na ito ay may dalawang talim, maaaring magsilbi itong gabay upang gamaan ang kanilang buhay, o kaya naman ay maging isang bilangguan na kumukulong sa kanilang kaisipan. Ang problema ng pag-asa sa interpretasyon ng iba. Isang masakit na realidad na ang karaniwang tao ay madalas na walang sapat na oras, lakas, o disiplina upang masusing magsaliksik sa kasulatan. Dahil dito, umaasa sa subaw, sa halip na direktang kumuha ng inspirasyon mula sa pinagmulan, mas pinipili nilang tanggapin na lamang ang mga konsepto at tradisyong ipinapasa sa kanila ng mga awtoridad. Ang minion mentality, ang tao ay unti-unting nagiging tagasunod na lamang, mga minions na sumusunod ng pikit mata sa mga lider na bihasa sa pagmamanipula ng mga ideya at konsepto. Nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip ng kritikal at suriin kung ang itinuturo ba sa kanila ay tunay na nakabubuti. Ang panganib ng pagkakakulong sa Biblia. Ang isa sa pinakamalaking trahedya sa sistemang ito ay kapag ang Biblia, na dapat sana ay magbigay buhay, ay naging dahilan ng pagkakulong. Marami ang labis na nalulunod sa mga titik at talata hanggang sa, una, makalimot sa kasalukuyan, nakatuon na lamang sila sa kabilang buha, o sa mga ritual ng simbahan, habang napapabayaan na ang kanilang responsibilidad at tungkulin sa totoong mundo. Ikalawa, pagkawala ng koneksyon sa realidad, nalilimutan nilang ang pananampalataya ay dapat maging buhay at praktikal. Ang buhay sa mundo sa kasalukuyan, ang pagkalinga sa pamilya, pagtatrabaho ng marangal, at pakikipagkapwa-tao, ay naisasantabi dahil sa bulag na pagsunod sa mga relihiyosong dogma.
Ang Diyos ay hindi nakakulong sa Biblia. Ang paniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos ay madalas na naghahatid sa mga tao sa isang maling conclusion, na ang Diyos ay limitado lamang sa kung ano ang nakasulat sa mga pahina nito. Sa madaling salita, tinitingnan ng iba ang Biblia bilang isang hawla o hangganan ng kapangyarihan at pagkatao ng may likha. Ang Biblia bilang inspirasyon, hindi dikta. Mahalagang kilalanin na bagaman ang Biblia ay itinuturing na banal, ito ay isinulat ng mga tao, mga propeta, apostol, at mga saksi sa kasaysayan na ginabayan lamang ng banal na inspirasyon. Sila ay sumulat gamit ang kanilang sariling wika, kultura, at limitadong pangunawa sa panahon nila. Dahil dito, hindi ang Diyos ang literal na humawak ng panulat, ang mga talata ay refleksyon ng karanasan ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. May konteksto ang kasaysayan, ang mga batas at payo sa Biblia ay madalas na tumutugon sa mga partikular na sitwasyon noong unang panahon na maaaring iba na sa konteksto ng kasalukuyan. Ang Diyos ay higit sa kanyang salita. Ang pagkakamali ng marami ay ang pagtatangkang pasunurin ang Diyos sa sarili niyang mga nakasulat na salita. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay soberano, siya ay malaya, walang hanggan, at hindi saklaw ng anumang materyal na dokumento. Hindi ang Diyos ang dapat sumunod sa Biblia, sa halip, ang Biblia ay isang gabay lamang para maunawaan natin ang bahagi ng kanyang kadakilaan. Bakit hindi nakabubuti ang maling pag-unawa? Kapag ipinipilit natin na ang Diyos ay nakakulong lamang sa Biblia, nagkakaroon ito ng mga negatibong epekto. Una, pananampalatayang nakapikit, nawawalan tayo ng kakayahang makita ang kilos ng Diyos sa agham, sa kalikasan, at sa mga bagong karanasan ng tao sa kasalukuyan. Ikalawa, paghuhusga, ginagamit ng iba ang Biblia upang limitahan ang pagmamahal at habag ng Diyos sa mga taong hindi pasok sa literal na interpretasyon ng mga talata. Ang realidad ng kasalukuyan, higit pa sa doktrina at pananampalataya. Bilang pagtatapos, mahalagang tandaan, huwag mong hayaang makulong ang iyong buong pagkatao sa loob ng mga pahina ng Biblia. Bagaman ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay, ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ay hindi isang paghahanda lamang para sa kabilang buhay, ito ay nagaganap na, dito at ngayon, sa ibabaw ng lupa. Ang ngayon bilang tanging katotohanan. Maraming tao ang labis na nakatuon ang tingin sa langit, na tila ba ang buhay sa mundo ay isang pansamantalang abala lamang. Ngunit ang kabilang buhay, sa kabila ng mga pangako ng relihiyon, ay nananatiling isang konsepto ng pananampalataya at hindi pa isang materyal na katotohanan. Ang tanging totoo at nararanasan mo ngayon ay ang iyong hininga, ang iyong kilos, at ang iyong mga tagumpay sa mundong ito. Ang tunay na realidad ay ang iyong ginagawa. Ang pinakatotoong katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga dogma, kundi sa realidad na iyong kinakaharap araw-araw. Sa paghahanap buhay, kung ikaw ay nagtatrabaho upang mabuhay ng may dangal, iyan ang iyong realidad. Ang pawis mo ay totoo, ang iyong kontribusyon sa lipunan ay totoo. Sa pag-aaral, ang pagsisikap mong matuto at linangin ang iyong isipan ay isang konkretong hakbang ng pag-unlad na nagaganap sa kasalukuyan. Sa pamilya, ang pag-aalaga sa iyong mga mahal sa buhay at ang pagsisikap na itaguyod sila ang pinakamataas na anyo ng katotohanan. Ang pagmamahal na ibinibigay mo ay hindi nakadepende sa isang bersikulo, kundi sa iyong aktwal na presensya. Relihiyon bilang bahagi, hindi kabuuan. Huwag mong hayaang mawala ang iyong pagpapahalaga sa realidad dahil lamang sa paghahabol sa tinatawag na religious truth. Isang malaking pagkakamali ang baliwalain ang mga obligasyon at ganda ng buhay sa mundo dahil sa takot o pag-asa sa isang bagay na hindi pa nakikita. Tandaan, ang relihiyon ay isang kumpas lamang na nagbibigay ng direksyon, ngunit ikaw ang kailangang lumakad sa aktwal na daan. Ito ay isang bahagi lamang ng iyong pag-iral, at hindi ang iyong buong buhay. Conclusion. Ang pagiging espiritual ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa mundo. Ang tunay na pagsamba ay ang pagyakap sa iyong realidad, ang pagpapakatao, ang pagtulong,
at ang pagpapahalaga sa bawat sandali na ikaw ay buhay. Huwag mong hanapin ang Diyos sa ulap lamang, hanapin siya sa bawat gawaing nagpabubuti sa iyong sarili at sa iyong kapwa rito sa lupa. Ang misyon ng WPCC Ministry, pananampalatayang may katwiran at kabuluhan. Sa WPCC Ministry, ang aming misyon ay higit pa sa paghahanda ng kaluluwa para sa langit. Kami ay naniniwala na ang tunay na espiritualidad ay dapat may direktang pakinabang sa buhay ng tao dito sa lupa. Ang aming mga katuruan ay binuo upang maging tulay sa pagitan ng banal na prinsipyo at ng praktikal na realidad ng mundo. Una, pag-iwas sa hype at paggamit ng loika. Sa mundong puno ng emosyonalismo at mabulaklak na pangako, pinipili ng WPCC Ministry ang landas ng katotohanan. Walang hype, hindi kami gumagamit ng huwad na emosyon o manipulasyon upang makuha ang atensyon ng tao. Loika at reasoning, ang aming mga turo ay nakabatay sa tamang pangangatwiran at loika. Naniniwala kami na ang kaloob na talino ng tao ay dapat gamitin sa pag-unawa sa pananampalataya, hindi isasantabi. Ikalawa, ang tao bilang estudyante, hindi tagasunod. Hindi namin layunin na kontrolin ang tao gamit ang pangalan ng Diyos. Sa WPCC, hindi namin kayo tinitingnan bilang mga followers o tagasunod, kundi bilang mga estudyante. Layunin naming ituro ang mga praktikal na pilosopiya na magagamit sa araw-araw na pamumuhay. Ginagabayan kami ng mga prinsipyo ng Biblia, ngunit hindi kami nalilimitahan nito. Bukas kami sa lahat ng katotohanang nagpapalaya at nagpapabuti sa kalagayan ng tao. Ikatlo, ang Diyos ay patuloy na nangungusap. Naniniwala kami na ang salita ng Diyos ay hindi natapos sa huling pahina ng Biblia. Sapagkat ang Diyos ay buhay, siya ay patuloy na nangungusap sa atin sa kasalukuyang panahon. Buhay na salita, ang buhay mismo ay isang patuloy na pahayag ng may likha. Progresibong pag-unawa, ang katotohanan ay patuloy na lumalawak, at tungkulin nating pakinggan ang tinig ng Diyos sa agham, sa kasaysayan, sa sining, at sa ating mga personal na karanasan. Conclusion ng WPCC Ministry ay narito upang magbigay ng edukasyon na makatao at makadiyos, isang uri ng pagtuturo na hindi ka ikukulong sa dogma, kundi bibigyan ka ng mga kasangkapan, tools, upang mamuhay ng may karunungan, dangal, at malalim na pangunawa sa realidad. Hilingin ko sa iyo na pindutin mo ang like button at ang subscribe button. Ang aming YouTube channel ay maraming video na katulad nito na maa-access mo ng libre kung ikaw ay magsusubscribe. Salamat sa iyo kapatid at nawa ikaw ay makasama pa namin sa mga iba pa naming video. God bless.